Hello mga masters, good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat. Magpapiring tayo ngayon mga 7 meters. Muulan kasi dito. Ito, try natin ita-target to. Yung maliit na ibuban. Tapos, itong blue. Tapos, try natin mamaya mag-target ng toothpick, pati barbecue stick. Ito, tatargetin natin. Open sight lang. Tapos, gamitin natin any position. Umuulan kasi dito. Kaya makikita ba ninyo yung ano? Paki-comment daw kung makikita niyo yung target natin. Kasi last time halos hindi makita eh. Mga 7 meters lang to. Mamaya, tatargetin natin yung toothpick tapos itong barbecue stick kung matamaan natin. Yung gamit pala natin na laruan, yan. Ito na yung any position, hindi siya nakatungo. Kahit anong position ng pag-load ng butane, puputok siya. Try natin tatargetin yung, ayun, yan o, yung maliliit. Aywan ko lang kung makita ba. Please paki-comment kung makita ba yung target natin. Pininturahan ko ng block para makita siya. Maglo-load tayo ng butane. Dito tayo magpipitchi. Lagay tayo ng bulitas. Tatamaan natin yung ibuban. Firing. Accurate talaga yung laruan natin. Mag-load tayo pataas. Yan. Ini-position kasi itong canister lang. Puputok yan siya kahit anong position. Hindi na kailangan itong
Bala. It, napaka-accurate niya. May maliit dyan na color block. Di ko lang alam kung makita ba ninyo dyan sa camera. Ayan oh, nakatayo. Titirahin natin yan kung matamaan. Load tayo. Bala. Grabe kainit niyan dito. Firing tayo, yung maliit. Sablay. Hit. Napaka-accurate itong laruan na to. I-try natin targetin tong barbecue stick. Yan. Grabe to kaliit. Kung matamaan ba natin, ilagay natin sa target shoot. Tapos, targetin natin to. Ang liit nito. Di yata makita. Mga master, paki-comment daw kung makita yung barbecue stick doon sa pang target shoot. Ilapit ko na lang yung ano, ilapit ko na lang siguro yung camera. Doon kasi yung pwesto natin. Doon ako nag-target. Ito yung targetin natin ngayon. Yan, barbecue stick yan siya. Lagay natin yung camera dito para makita ninyo kung tatamaan ba. Yan. Ito yung tatargetin natin. Barbecue stick yan. Tapos yung pwesto natin nandoon. Mga 7 meters to siya. Yan. Try natin kung tatamaan ba natin. Grabe ka accurate kahit barbecue stick, open sight, natatamaan. Grabe. Ang ganda ng laruan na to kasi napaka-accurate niya. Try natin yung toothpick. Lagay ko lang kung matamaan natin yun.
Ito yung toothpick. Try natin tamaan. Naka-live tayo. Hindi to edited. Kanina, barbecue stick ang natamaan natin. Ngayon, try natin yung toothpick kung matamaan ko ba. Klaro ba dyan? Ito, sobrang liit niya. Ito. Hindi klaro. Yan, klaro na. Doon tayo magta-target ulit. Yan, 7 meters yan siya. Ito siya. Lagyan ko na lang ng color white siguro para makita kung tatamaan siya. Ayan, klaro na siya kung matamaan. Mag-load muna tayo. Ubusan ako ng gas. Saka natin targetin ulit. Ito yung ini-position natin. Yung iba kasi tinatanggal pa yung dulo dito, yung parang piton niya para ilagay dito. Ito wala na, direct na to. Load tayo ng gas. Yan. As long na may makita kayong ganyan, ibig sabihin, hindi pa yan pwede ini-position. Dapat wala kayong makita. Yan, meron pa. Yan, wala na. Wala pa na kayong nakitang parang buga ng gas. Ito, goods na to.
Balik natin doon sa target natin na toothpick. Yan, natargetin natin yung toothpick. Ito yung toothpick kasi kanina natamaan natin yung barbecue stick. Dito yung 7 meters. Yan. Try natin natamaan yung toothpick. This one, natatargetin natin toothpick yan. Nilagyan ko lang ng puti sa ibabaw para makita ninyo kung tatamaan ba. Open sight lang yung gamit natin, walang scope. Ayan, hit. Ilang tira. Tamaan yung toothpick. So, accurate talaga yung laruan natin. Kahit gaano kaliit natatamaan. Yan. Ganon siya kalayo. Pag dito nag-firing tayo, imagine mo toothpick, pwede natin tamaan. Mga ilang shot din bago tumama. Ito, any position to siya. Kahit nakatayo kang ganon, mag-load ka, pwede. Malakas talaga to. Sa accurate, wala tayong masasabi. Accurate talaga siya. Sa penetration naman, wala din tayong masabi. Malakas talaga siya. Nabubutas natin yung pilax ng busni. Napakakunat nun. Yung iba kasi gumagawa ng any position, yung ginagamit nila yung spray paint, tinatanggal nila yung nozzle. Tapos nilalagay nila dito. Yung sa akin, canister diretso. Mga 10 minutes, tapos ka na gumawa nito. Hindi ganon kahirap.
mahirap siya gawin. Napaka-easy lang. Salamat sa nagturo sa akin ito kung paano gumawa ng canister lang tapos ini-position na siya. Puputok na siya kahit anong position. Hindi mo na kailangan itungo yung laruan mo para puputok. Kasi the usual kasi, nakatungo kasi yung laruan natin. Naka-go down yung barrel. Ito kasi kahit nakatayo, kahit nakaganon pitchi mo, kahit anong posisyon, pwede to. Canister lang yung inoperahan natin para puputok siya sa tinatawag na any position. Wala kang makitang kahit ano dyan. Canister lang talaga yan. I-review ko lang ulit. Yung bat natin, kahoy to. Yan. Realistic kasi ang dating nito. Napapansin niyo medyo glossy siya. Kasi ang ginamit ko dyang varnish, yung plastic varnish na laminated siya. Parang nilaminate siya. Tapos meron na rin siyang forward hand grip. Napakaganda nito. Solid yan, naka-masilya yan sa loob. Tapos yung kasahan, kung saan siya nakakonect, nakamasilya din to. Di klaro. Dito tayo. Ito nakamasilya to dito. Yan. Silyado talaga yan. Ang makikita ninyo, ito yung barrel. Dito tayo naglalagay ng bala. Para pag-load mo, close mo ganon, may o-ring yan siya dito. Hindi talaga yan siya sumisingaw. Tapos matibay talaga to. Napakatibay nito kasi masilyado to. Marami tong may epoxy nilagay ko para dito kasi dito kasi siya nag-distribute ng sabog. Dito siya pumuputok sa may T, masilyado din to sa loob. May mga epoxy din to. Dito siya sumasabog tapos dito siya labas ng pressure. So masilyado to. Hindi talaga to basta-basta. Yung iba kasi hindi nakamasilya. Kumbaga wala lang, hinayaan lang nila. Sa akin kasi nakamasilya yan siya. Pati sa harapan, pansin nyo, nakamasilya din yan. Hindi talaga yan nababaklas yung T niya sa loob. Masilyado yan lahat. Matibay talaga yan siya. Napansin niyo wala nang hindi na siya nagapalya. Kasi pinalitan ko siya ng igniter. Yung pangalan ng igniter is electron. Hindi siya ordinaryong igniter. Ang itsura niya parang igniter din ng kitchen lighter pero electron siya. Ito never na to magpapalya. Talagang putok-putok talaga to. Bali, ang haba pala ng chamber natin, 20 inch yan siya. Tapos yung size ng chamber natin, 40 mm lang to. Tapos 4 divider siya sa loob. Iba-ibang sukat. Kaya yung lakas niya, power talaga siya. Tapos yung barrel niya, 8 mm yan siya. Tapos wala tang scoop na ginagamit ngayon. Naka front sight lang tayo. Ito lang gamit natin, rear sight at saka front sight. Grabe ka-accurate tong laruan na to. Kahit barbecue stick at saka toothpick, natamaan natin sa layong 7 meters. Saka take note, naka-live tayo, hindi tayo recorded. So, ibig sabihin, wala tong edit. Kumbaga live talaga to. Yan, shout out sa mga masters dyan, mga makers dyan. Try natin paputukin isang bisis.
Hindi nakatungo. Ganyan. Yan. Tapos lock. Sobrang lakas nito. Ang problema lang nito, mahirap hanapan ng buyer kasi medyo mahal to. Hindi to kagaya ng mga nakikita niyo na may presyo na mababa. Ito medyo mahal talaga to. Pati dito sa loob, silyado to. Nakamasilya to dito. Yung mga nag-inquire sa akin na medyo namahalan sa presyo, pasensya na kayo, hindi ko pwede ibaba to. Kasi napakasulit dito pagagawa. At saka napaka-accurate nito. I-review lang ninyo yung live natin. Makikita ninyo kung ano yung binibira ko doon. Ang liliit nun. PM lang yung sinong gustong bumili ng laruan. Hanggang dito na lang tayo. Thank you.